The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, continues its investigation into anomalous government projects. Today, health officials are set to face the commission. For the latest, let's bring in Mobile Journal, Arles de los Santos reporting live from Taguig. Arles, anong balita? Magandang umaga, Diego at Angela. Nandito nga tayo sa Independent Commission for Infrastructure kung saan ilang oras na ay ang makalipas nang dumating si DOH Secretary Ted Herbosa para dumalo sa interagency meeting na isasagawa ng komisyon, maaari na hinggil pa rin ito sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Matatandaan kasi na nitong mga nakaraang araw ay umuusbong ang issue patungkol nga sa nasa 300 na mga incomplete na super health centers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at kagaya na lamang ng na-inspeksyon nitong Miyerkules lamang yung sa Marikina na nananatiling nasa phase 1 pa din ang progress nito sa kabila ng pagkakaroon ng pondo nito noong 2023 pero giit naman ng alkalde ng Marikina City na may kakulangan sa budget ng DOH kaya kailangan na gumastos pa mismo ang kanilang LGU. Hindi naman kinumpirma nito ni Herbosa kung ano nga ba ang tatanong sa kanya pero isa lamang ito sa mga issue na maaring nilang pag-usapan dahil nga ito yung mga umuusbong at napag-uusapan nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Herbosa, maaring pagkatapos ng kanilang meeting ay maaring magbigay siya ng press conference. Bukod pa dyan ay dumating na rin ang ilang mga kinatawan ng DepEd, hindi daw makadarating dito si Secretary Sani Angara maging si Secretary Laurel ng Department of Agriculture na kasama sana sa isasagawang interagency meeting ng komisyon. Arles, are we seeing now the start of broader investigation into different infrastructure projects? Kasi they're talking about yung ghost hospitals, tapos pinag-uusapan ngayon sa Senado yung farm-to-market roads, and of course yung mga ghost roads na regular, mga bridges na binabanggit ni Sec Vince Dizon. Tama, Diego, maaaring ito na yung simula ng dahan-dahan na paglawak na pagsilip pa sa iba't ibang mga proyekto ng pamahalaan para sa infrastruktura at ayon nga sa pahayag ni Secretary Vince Dizon kahapon sa nakaraang administrasyon at kasalukuyang administrasyon. Lahat daw yan sisilipin at kung sino man ang makitaan ng anomalya ay maaaring matanggal sa pwesto o makasuhan. Wala daw silang sasantuhin dito kahit sinong mga personalidad. Patungkol naman doon sa farm-to-market roads, nasa 10 bilyong piso ang halaga dyan na tinitignan natin na mga maanomalya din at karamihan daw dyan ay nasa bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Pero again, ilan pa lamang ito sa mga proyekto ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan pa rin sa DPWH, maaari na ito pa din ay sangay-sangay talaga na mga problema. At nirekomenda na rin ni Senator Win Gatchalian na silipin ng ICI ang usaping ito. Alright, Arles, since the investigation of ICI, public outcry would always be for them to, make the investigation public. Until now, yan pa rin ang sigaw ng publiko. Ngayon ba, meron na ba silang mga pagkiling doon sa kanilang unang statement na hindi nila ito gagawing public, yung kanilang mga investigation? Kasi we heard a lot of stories coming out from different investigations dyan sa ICI. May mga nag-walk out, may nagalit, and then the spokesperson would, explain na hindi naman yun nangyari. Wala pa rin kumpirmasyon, Angela, kung magkakaroon na nga ba ng pagsasapubliko ng pagdinig ng ICI. Pero regularly, pagkatapos ng mga kaganapan dito ay nagkakaroon ng press conference naman. Si ICI Executive Director Brian Kitosaka at kanina nga, merong nasa 30 mga individual ang nagkilos protesta dito para ipanawagan ang kanilang saloobin sa nangyayaring issue na ito. Naku dito, medyo naging abala ang ating mga kasama sa media dahil papalabas na ata si Secretary Ted Herbosa ng DOH. Abangan natin kung makakapanayam nga ba natin siya. Oo, sige. Sige, meron pa ba tayong ibang aabangan ngayon? May expect natin sa ICI, bukod dito sa sinabi mo, other personalities na ma-expect natin dadaan dyan ngayon para sa investigasyon? Mamayang 2:00 ng hapon, Angela, inaasahan natin na may kinatawan mula sa US Embassy na bibisita dito, maaring para kumustahin ang lagay ng investigasyon at kung ano na nga ba ang progreso ng Independent Commission for Infrastructure sa mga investigasyon na isinasagawaan ko. Sige, Arles. Habulin mo na si pumesto ka na dyan, Arles. Thank you for joining us. That's Mobile Journal, Arles de los Santos, reporting from the ICI headquarters in Taguig.